Di ba, ilang taon ka nang nagsisimba? Ay, pagpalagay natin 40 years or 10 years or depende sa iyo na nakapanood po ngayon. Ilang taon ka nang nagsisimba? This is just a basic questions. Magkaiba kasi yung ilang taon ka nang nagsisimba, hindi mo pa rin tiyak yung kaligtasan mo. Sabi sa Biblia, sa Hebrews, "For without faith, it is impossible to please God." Kung walang tamang pananampalataya ang tao, kahit religious pa siya, hindi siya maliligtas. Kagaya ni Nicodemus, he was a religious leader or Pharisee during his time. Kilala siya na good teacher sa kanyang kapanahunan, pero siya ay nangangahalap pa rin ng kaparaan ng kaligtasan. Buti na lang nandun ang Panginoong Hesukristo na kanyang napagtanungan na siya ay napunan ng Panginoong Hesukristo. He was a great rabbi his time. Siya ay napuna. So, kung hindi siya nagtanong sa Panginoong Hesukristo kung paano ma-born again or maipanganak muli sa Espiritu, hindi niya malaman yung kaparaanan ng kaligtasan. Siguro, ilang matanda na siya sa panahon ni Kristo, di ba? Pero siya ay wala pang alam pagdating sa kaligtasan. Wala siyang alam pagdating sa tamang pananampalataya. So, useless na ilang taon ka nang nagsisimba, ilang taon ka nang religious, pero yung pananampalataya mo hindi akma sa itinuturo ni Kristo. Yeah, you have to be born again. Pag sabing born again ay hindi lang yung literal na papasok ka simbahan ng born again in order for you to be called born again. When you say born again, it is a personal relationship mo sa Panginoon. When was that happen? Di ba? Kailan yun nangyari na born again ka? Sabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 5 verse 1. Anong sabi dito? Babasahin ko lang. Sabi ng salita ng Diyos, "Whosoever believeth that Jesus is Christ is born of God." Pag sinabing Kristo ay tagapagligtas. We are sinners, pero si Kristo yung nagligtas sa atin. Sinalo niya ating kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Pag sasampalataya kay Kristo na siya namatay sa krus para sa iyong kasalanan at handa kang susunod sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, not because of your religion today, but it is based of what the Word of God says. Pag ikaw sasampalataya kay Kristo, ikaw ay ipinanganak naman muli. Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi, ang binigyan ng Panginoon na karapatan na maging anak niya ay na yung sumampalataya sa Kanya. John 1:12. John 1:12. But as many as received Him, to them, sa kanila, that to them gave He power to become the sons of God. Tiyak mo ba? Sa tagal mong pagsisimba ngayon sa simbahan na dinadaluhan mo, tiyak mo na ba na pag biniwian ka ng buhay ng Panginoon, saan ka pupunta? Kung ang isang nagsasabing religious at nagpakilalang Kristiyano, magkaiba kasi yung Christian by name tsaka Christian by faith, no? Kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano, dapat tiyak mo ang kaligtasan kasi si Kristo nagtuturo ng katiyakan. The reason why you are called Christian. Pag sinabing Christian, di ba? Christian. Pag ikaw ay pag ikaw ay naniniwala kay Charles Darwin about evolution, you will be called Darwinian. Because you are believing what are the teachings of Darwin. Kaya you will be called Darwinian. Kung naniwala ka na ang tao ay nagmula sa evolution. Mga sumampalataya kay Herodes, naging Herodians. Herodians. Diba? If you were claiming or believing that you are a Christian, and then you are not following what the Word of God says, what Jesus Christ says, there's something. Ang kailangang isipin, tiyak ba ang itinuro ni Kristo pagdating sa kaligtasan? Kung oo, ikaw na sumampalataya, dapat tiyak mo. Kasi ang sabi sa Biblia, sa John chapter 10, verse 28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish." Never perish, ibig sabihin, hindi ka na mapapahamak, maging sa future. Yan ang tiyak na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa mga nagsisampalataya. Ngayon, matitiyak mo ba ang kaligtasan sa iyong sarili nung ikaw ay sumampalataya? Dapat lang matiyak. Kasi tiyak si Kristo. Dapat lang matiyak sapagkat tiyak itinuro din yan ng Biblia. Ang sabi sa John chapter 5 verse 13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." That ye have eternal life. To that ye may know. Yung salitang yun na dapat nyong malaman na mayroon kayong buhay na walang hanggan. So, malalaman pala natin kung tayo ito totoong sumampalataya, malalaman natin or matitiyak natin na tayo ay ligtas sapagkat may ibinigay sa atin na buhay na walang hanggan. Kasi ang banal na espiritu mismo magpapatuto sa iyong espiritu. Kaya ibig sabihin,
Pag sinabi ni Kristo magbibigay sa ng buhay na walang hanggan, claim it. Tiyak ka na ba sa naligtas ka pag ikaw binang ang buhay ng Panginoon? Sumpalataya ka na ba sa Panginoon? Claim it. Pag sumpalataya ka sa Panginoon, may buhay na walang hanggan ka na. Now, magpatuloy ka, maghanap ka ng simbahan na nagtuturo ng tapat sa salita ng Diyos. After mong sumpalataya ngayon sa Panginoon, maghanap ka ng simbahan, maghanap ka ng Bible Baptist churches na nagtuturo ng salita ng Diyos. At doon ka gagamitin ng pagpalain ng Panginoon.